Alam mo ba, may mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo na sobrang gagaling mag-English. Hindi lang sila basta marunong, fluent talaga silang makipag-usap, magtrabaho at makipagsabayan sa international level gamit ang English language na parang second nature na nila. Dahil dito, mas nagiging bukas sa kanila ang global opportunities tulad ng business, technology, education at international careers. Ang mga datos na ipapakita namin ay hango sa EF English Proficiency Index o EPI, isang global ranking na base sa mga exams at surveys ng milyong-milyong tao sa buong mundo na sumusukat sa English skills ng bawat bansa. Curious ka ba kung ano-anong bansa ang nangingibabaw pagdating sa English proficiency? Kasama kaya ang Pilipinas sa listahan? Pangilan kaya tayo sa buong mundo? Tara! Kilalanin natin ang top 30 pinakamagaling sa English na bansa sa buong mundo 2025. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para updated ka sa mga ganitong kaalaman at trending na content. Let's get started! Top 30. Switzerland. Ang Switzerland ay kilala bilang isang multilingual na bansa. Pero kahit hindi English ang primary language nila, mataas pa rin ang skills nila sa English. Advanced ang English skills nila lalo na sa business, tourism at international organizations dahil global hub sila ng Europe. Base sa pinakabagong EPI, ang Switzerland ay nakakuha ng 564 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa High English Proficiency category. Top 29. Nigeria. Ang Nigeria ay isa sa mga bansang may pinakamataas na English proficiency sa Africa. Dahil English ang opisyal na wika ng bansa, ginagamit ito sa edukasyon, gobyerno, media, at pang-araw-araw na komunikasyon. Base sa pinakabagong EPI, ang Nigeria ay nakakuha ng 568 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa High English Proficiency category. Top 28. Philippines. Ang Pilipinas ay matagal nang kilala bilang isa sa mga English-speaking countries sa Asia. Ang English ay ginagamit sa eskwelahan, trabaho, media, at lalo na sa BPO at international industries. Base sa pinakabagong EPI, ang Pilipinas ay nakakuha ng 569 points sa Standard English Test na naglagay sa atin sa High English Proficiency category. Top 27. Zambia. Ang Zambia ay may mataas na English proficiency dahil English ang pangunahing medium of instruction sa kanilang education system. Dahil dito, maaga pa lang ay exposed na ang mga estudyante nila sa English language. Base sa pinakabagong EPI, ang Zambia ay nakakuha ng 573 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa High English Proficiency category. Top 26. Argentina. Kahit Spanish ang official language ng Argentina, mabilis ang pag-angat ng English proficiency nila sa mga nakaraang taon. Malaki ang impluwensya ng English sa kanilang education, business at international trade. Base sa pinakabagong EPI, ang Argentina ay nakakuha ng 575 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa High English Proficiency category. Top 25. Serbia. Ang Serbia ay patuloy na umaangat pagdating sa English proficiency, lalo na sa mga kabataan. Malakas ang exposure nila sa English sa movies, music, gaming at online content. Base sa pinakabagong EPI, ang Serbia ay nakakuha ng 578 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa High English Proficiency category. Top 24. Malaysia. Ang Malaysia ay isa sa mga nangungunang English-speaking countries sa Southeast Asia. Malawak ang paggamit nila ng English sa education, negosyo, at tourism, kaya't komportable silang makipag-communicate sa international setting. Base sa pinakabagong EPI,
Ang Malaysia ay nakakuha ng 581 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa High English Proficiency category. Top 23. Czechia. Ang Czechia ay may solidong English proficiency, lalo na sa urban areas at sa mga kabataan. Malaki ang impluensya ng English sa kanilang education system, technology sector at international companies. Base sa pinakabagong EPI, ang Czechia ay nakakuha ng 582 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa High English Proficiency category. Top 22. Hungary. Ang Hungary ay patuloy na umaangat pagdating sa English skills, lalo na sa mga estudyante at professionals. English ay karaniwang ginagamit sa higher education, research at global business communication. Base sa pinakabagong EPI, ang Hungary ay nakakuha ng 590 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa High English Proficiency category. Top 21. Bosnia. Ang Bosnia ay may mataas na English proficiency, partikular sa mga kabataang exposed sa international media at online platforms. Ang English ay madalas gamitin sa turismo at cross-border communication. Base sa pinakabagong EPI, ang Bosnia ay nakakuha ng 591 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa High English Proficiency category. Top 20. Herzegovina. Ang Herzegovina ay nagpapakita rin ng malakas na English skills, lalo na sa mga younger generations. Ang English ay mahalaga sa education, tourism, at pakikipag-ugnayan sa international community para sa kanila. Base sa pinakabagong API, ang Herzegovina ay nakakuha ng 591 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa High English Proficiency category. Top 19. Greece. Ang Greece ay kilala sa mataas na English proficiency dahil bahagi ito ng kanilang education system mula pa sa murang edad. Ang English ay malawak na ginagamit sa turismo, negosyo at international relations. Base sa pinakabagong EPI, ang Greece ay nakakuha ng 592 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa High English Proficiency category. Top 18. Kenya. Ang Kenya ay isa sa mga strongest English-speaking countries sa Africa. Ang English ay isa sa mga opisyal na wika ng bansa at ginagamit ito sa gobyerno, edukasyon at professional settings. Base sa pinakabagong EPI, ang Kenya ay nakakuha ng 593 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa High English Proficiency category. Top 17. Bulgaria. Ang Bulgaria ay may patuloy na pag-angat sa English proficiency, lalo na sa mga kabataan at IT professionals. Ang English ay mahalaga sa kanilang outsourcing at technology industries. Base sa pinakabagong EPI, ang Bulgaria ay nakakuha ng 594 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa High English Proficiency category. Top 16. North Macedonia. Ang North Macedonia ay nagpapakita ng magaling na English skills, partikular sa mga estudyante at young professionals. Ang English ay karaniwang ginagamit sa education, business at international communication. Based sa pinakabagong EPI, ang North Macedonia ay nakakuha ng 595 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa High English Proficiency category. Top 15. Latvia. Ang Latvia ay isa sa mga bansang may malakas na English proficiency sa Europe. Mataas ang exposure ng kanilang population sa English sa pamamagitan ng education, media at digital platforms. Base sa pinakabagong EPI, ang Latvia ay nakakuha ng 598 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa High English Proficiency category. Top 14. Poland. Ang Poland ay patuloy na umaangat pagdating sa English skills, lalo na sa mga kabataan at professionals.
malaki ang papel ng English sa kanilang education system at sa lumalaking business at technology sectors. Base sa pinakabagong EPI, ang Poland ay nakakuha ng 600 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa Very High English Proficiency category. Top 13. Zimbabwe. Ang Zimbabwe ay isa sa mga top English proficient countries sa Africa. English ang opisyal na wika ng bansa at ginagamit ito sa education, gobyerno at professional communication. Base sa pinakabagong EPI, ang Zimbabwe ay nakakuha ng 602 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa Very High English Proficiency category. Top 12. Finland. Ang Finland ay kilala sa world-class education system nito, kung saan malaki ang papel ng English language. Karamihan sa mga Finns ay fluent sa English, lalo na sa academic at professional settings. Base sa pinakabagong EPI, ang Finland ay nakakuha ng 603 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa Very High English Proficiency category. Top 11. Romania. Ang Romania ay nagpapakita ng napakagaling na English proficiency skill, partikular na sa mga kabataan at IT professionals. Ang English ay mahalaga sa kanilang outsourcing, technology at global business sectors. Base sa pinakabagong EPI, ang Romania ay nakakuha ng 605 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa Very High English Proficiency category. Top 10. Slovakia. Ang Slovakia ay may mataas na English proficiency na suportado ng education system at international exposure. Ang English ay karaniwang ginagamit sa business, education at cross-border communication. Base sa pinakabagong EPI, ang Slovakia ay nakakuha ng 606 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa Very High English Proficiency category. Top 9. Belgium. Ang Belgium ay isang multilingual country kung saan English ay nagsisilbing common language sa business at international institutions. Dahil dito, napakataas ng English proficiency ng kanilang population. Base sa pinakabagong EPI, ang Belgium ay nakakuha ng 608 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa Very High English Proficiency category. Top 8. Sweden. Ang Sweden ay isa sa mga bansang may pinakamataas na English proficiency sa buong mundo. Bata pa lang, exposed na ang mga Swedish sa English sa education, media at pop culture. Base sa pinakabagong EPI, ang Sweden ay nakakuha ng 609 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa Very High English Proficiency category. Top 7. Denmark. Ang Denmark ay kilala sa napakataas na antas ng English fluency. Halos lahat ng Danes ay kayang makipag-usap ng maayos sa English, lalo na sa work, education at daily interactions. Base sa pinakabagong EPI, ang Denmark ay nakakuha ng 611 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa Very High English Proficiency category. Top 6. Portugal. Ang Portugal ay may napakalakas na English proficiency, lalo na sa mga kabataan at professionals. Ang English ay malawak na ginagamit sa tourism, international business at digital industries. Base sa pinakabagong EPI, ang Portugal ay nakakuha ng 612 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa Very High English Proficiency category. Top 5. Norway. Ang Norway ay isa sa mga bansang may pinaka-consistent na mataas na English skills sa mundo. Dahil sa education system at exposure sa English media, halos fluent ang karamihan ng kanilang population. Base sa pinakabagong EPI, ang Norway ay nakakuha ng 613 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa Very High English Proficiency category. Top 4.
Germany. Ang Germany ay kilala sa mahusay na English proficiency, lalo na sa business, engineering at technology sectors. Ang English ay karaniwang ginagamit sa professional at academic environments. Base sa pinakabagong API, ang Germany ay nakakuha ng 615 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa Very High English Proficiency category. Top 3. Austria. Ang Austria ay may napakataas na English proficiency, suportado ng kalidad ng edukasyon at international exposure. Ang English ay madalas gamitin sa turismo, negosyo at cross-border communication. Base sa pinakabagong EPI, ang Austria ay nakakuha ng 616 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa Very High English Proficiency category. Top 2. Croatia. Ang Croatia ay isa sa mga top English proficient countries sa Europe. Malaki ang papel ng English sa tourism industry at sa pakikipag-ugnayan nila sa international community. Base sa pinakabagong EPI, ang Croatia ay nakakuha ng 617 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa Very High English Proficiency category. Top 1. Netherlands. Ang Netherlands ang nangunguna sa buong mundo pagdating sa English proficiency. Halos lahat ng Dutch ay fluent sa English at ginagamit ito sa education, trabaho at araw-araw na komunikasyon. Base sa pinakabagong EPI, ang Netherlands ay nakakuha ng 624 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa Very High English Proficiency category. Nagtataka ba kayo kung bakit wala ang Singapore? Bagamat kilala ang Singapore bilang isa sa pinakamahusay mag-English sa buong mundo at madalas pang top 1 sila sa Asia noong mga nakaraang taon, posibleng hindi sila naisama sa global ranking ngayong taon dahil hindi sila umabot sa minimum sample size ng pinakabagong EF English Proficiency Index. Ibig sabihin, hindi bumaba ang English level ng Singapore, kundi walang sapat na data para maisama sila sa official global ranking ngayong taon. At ayan na nga, ang top 30 pinakamagaling sa English na bansa sa buong mundo, 2025. Makikita natin na iba-iba ang antas ng English proficiency ng bawat bansa. May ilan na gumagamit ng English bilang second language, habang ang iba naman ay halos fluent na, parang native speakers na. Habang patuloy na nagiging globally connected ang buong mundo, mas nagiging mahalaga ang English pagdating sa trabaho, edukasyon, at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Ikaw, kabida, ano sa tingin mo? Deserve ba ng Pilipinas ang pwesto nito sa ranking ngayong taon? At sa palagay mo, kaya pa bang umangat ng Pilipinas at makapasok sa mas mataas na spot sa mga susunod na taon? Sana, sa patuloy na pag-aaral at paghasa ng ating English skills, mas makita pa natin ang Pilipinas na umangat sa global rankings sa hinaharap. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para updated ka sa mga ganitong klaseng content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!